Okay. Happy New Year kanatong tanan. Okay. Praise God, no? Sa bagong tuig. O salamat guys sa special music, no? Dito kayo mensahe sa awit na ito nabatian magulang. Be an example, no? So dito kayo na kanta. So, maigsoon sa ato nga mensahe karon. Roma Kapitulo 12. Dili kita magsugod sa verse 16 until sa verse 21, no? Kung ano na ito karon ang chapter 12. So nakita sa mensahe nga Christian living, ang pagkinabuhi, no? Yung nga Kristohanon. Paglakaw sa dalan nga buot sa Ginoo atong pagalaktan. Human kita gimatarong na, no? Ato yung duman nga igsoon nga kita gimatarong tungod sa atong pagtuo kang Jesus Christ. Or mingon kita na-justify. Kita giluwas, no? Naluwas na. Kita dili na hukman sa silot. So mo na nga naratay assurance, no? Yes, mapalangin ka ta, praise God. Pero napatakaroon din sa kalibutan. So kinahanglan nga sa atong kinabuhi, baga kinabuhi kita nga mo reflect sa atong mga gawi ang Diyos nun, no? Sama sa kinaiya ni Kristo Jesus. So this is chapter 12, kinisgutan din yung mga igsoon nga sumara, no? Tungod sa mga blessing na gihatag sa Ginoo kanato, kita, no? Mga lagad sa Ginoo, service, di ba? Roma Kapitulo 12:1. We will serve the Lord. Mora nga mga lagad ta kay giluwas ta niya. So sa gawas mabatian nato mga sulti sa uban, mga lagad aron maluwas. Dili mo na ang igsoon, no? Kita mga lagad kay kita giluwas. No? So karon kining mga nasulat diri sa chapter 12 onward, mao kining unsaon ning pagpangalagad diha sa Ginoo. Walking as a Christian, no? So sa ato mapagpanayon mag-aako sa ta. Lord God, sa magatuno sa kami karon sa imong mga pulong, giyahi kami, tubuhi kami, aron nga ang imong mga pulong amo kining masaktan o among iga kinabuhi. Lord, among giampo nga imong Espiritu Santo, siya magalamdag sa among nahuna, among salabutan Ginoo. Aron nga mga ang langit nun, nga mga pulong, ang mga kamaturan niini, amo gayod nga madawat, masaktan. Kami nagapanugyan in Jesus' name. Amen. So yung din mga igsoon, verse 16. Be of the same mind toward one another. No? So gusto sa Ginoo nga atong nahuna, magkaparehas, there is harmony, unity, the same outlook, the same purpose, mga igsoon. Magkapareha kita dapat ang atong hunahuna. Kay kita, the church, ihatagan tag mission sa Ginoo. No? Muna na magkahiusa kita thinking about the work of the Lord, how to expand the work of the Lord. No? Muna na nakita yung mga ministry, nakita yung mga Bible sharing, Bible study. Kinahanglan nakita niya ng missionary vision and outlook mga igsoon, no? Aron nga mahimo nato ning mga buhaton sa Ginoo. Be of the same mind. Okay? Ang be of the same mind, ang background daw ni mga igsoon, sama daw kini sa mga, kung nakakita ka mo sa formation dito sa mga military formation, di ba? Like mga formation by platoon, by squad, and then every platoon leader, no, or company, kung pila na ka-platoon diha, company na na sila yung mga commander, mukaman. Unya, mo-execute na diha sa platoon, kada squad, mo-execute. Mabalaan din mo if you are of the same mind, because parehas ka mo nag-execute. Pero mabalaan po nga, you are not of the same mind,
na wala ka sa passing, kung ang ka man turn right, mingaray ka sa turn left. No? You are not of the same mind. Most of the mga exon, as a church, no? Gusto sa Ginoo that everyone will be of the same mind. Oo. Because being of the same mind, no, promotes unity and harmony. And we can achieve our purpose if we are of the same mind. Mo na lisod kayo, ang lisod na doon sa group mga exon, labi na akong dako ng crowd. Kunya naay mo supak-supak, doon ay mo against mga exon, no? So dili usahay magkayagaw ang resulta kung naay supak-supak, di ba? So gusto sa Ginoo ang iyang church, they are in harmony. Okay? Pero kini po siya mga exon, ibutan po natin into proper context po, no? Although, for example, gigamit ni sa Iglesia ni Cristo nga kini nga verse po nga kinahanglan kung sa isulti daw sa ilang leader nga butuhan, or kung may butuhan, no? So, ang manang mangutana po gamitin po nato atong discernment, no? Ang paggamit sa of the same mind. Kung ang pangunahuna, Diyos no, to progress, to expand the work of the Lord, no? Kung walay di maayo, kung maayo lang ang mga katuyuan, so, kinahanglan makahiyo sa kita sa pangunahuna. Okay? Ingon sa verse, paggamit ko ang cross-reference, Philippians chapter 2, verse 22. Mo ingon sa Philippians mga exon. Then make me truly happy, mo ni Pablo, no? Make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. No? Mo ingon ni Pablo. Himuan ninyo malipay ko ninyo diha sa mga Kristohanon sa Philippi. Kung kaya diha sa church mo exon, kung familiar ka sa story din sa Philippians, doon ay dili maayo nga tagdanay, no? Kining duha ka babae nga naa dinhi sa Philippians na sulat. Pero ingon ni Pablo, I want you na mo ko ninyo nga malipay ko, that you will be wholeheartedly, no, agreeing one another. Okay? Sakit sa ulo, no, sa leadership kung naay mga kaigsuunan na ay grudge with each other. Doon ay panagpipil, no? Sakit na sa leadership. Kaya simple yung unang tuhayon, no? Na ma-reconcile. Oo. That's why mga exo, nabantayan na ito, no, nga maayo, sakto, or the same mind kita. Unya yun rin panayon sa verse, do not set your mind on high things. Naunsa ka nino, no? Ayaw daw ibutan una sa mga mataas na butan. Tayo sa, di na magyuday maayo nga maghimot ang ambisyon. Maayo ba yung ambisyon? No? Sa mga tanong kanus ang mga ambisyon na to, di na maayo. Kay per se, ambitions, hindi siya bad, no? Pero kung masobrahan, pananahan na ito mabalan na bili na maayo. No, na siya mag-exon. For example, ambition ta, everyone of us naka-ambition nga, kinahanglan by year 2028, kinahanglan milyonaryo ako. Wala ka. Year 2029, kinahanglan ang akong academic achievement, doctorate ako. So sa may maayo niya, maayo ang na-accomplish na ito na. Pero sa may bantayanan along the way, sa paghimo na ang exon, if our goal, no, makahimong babag, that we cannot minister and serve one another. Sa ato pa, dili na, gibantayan na nato ang atong mga kaugalingon nga mga ginahimo
nga walay maka-burden, makapababag, na makatuot nato ang atong mga ambisyon. Unya, makita ko, kung mabiyaan nato ang atong ministry. Di ba sa Bible? We are to minister one another. Oh. We are to encourage, edify one another. Oh. So muna natong bantayan ng mga igsoon nga, kiningingon din nga, do not set your mind on high things. So careful, no? Kaya base sa atong pagka-ambisyon, di na ta managad noon sa upan. Di na noon ta pag-amit sa Ginoo. Ha? Makalimot na ta na gusto ni Lord that we will be useful diya sa iyang buluhaton. Oo. That's why ito po din sa padayon sa verse, but associate with the humble. No? Mabalo kita nga mo tagad. Ang mga humble, ang pasabot din itong mga below with us sa mga katayuan. No? Academically, economically, kung unsa pa ang mga naa sila sa ubos, no? Kinahanglan sa Bible, we must be willing to associate with them. Kung sa'yo nakabati kita sa, di ba na figure of speech nga, parang ingon, mata pobre. Kung mata pobre, kaya pa na yun ta. So, kung may mga mata pobre, so, mayo lang kinaya dili, di ba? Pobre mo ka, di kaya katakdon. Why harus mo matinigalan mo? Kung dili na mayo na kinahiya daw sa mga Kristiyano, ningon sa Bible, associate with the humble. No? Sa ato ba, dili lang diay na makitagad na ka, makik-associate na ka sa mga kaparehas ni mo level. How about like kanina sa upos, di na naitagay ba associate nila? Muna siya. Ha? So, muna batayan nato kay sa church mga igsoon, di ba ang body of Christ, we are in different background, different situation sa kinabuhi. Halo-halo na, no? Pero yung sa Ginoo, gusto niya na ang pagtagad daw sa usap-usa, kinahanglan niya na gihapon ng igsoon ang hatong mapagtagad sa usap-usa. No? Atong istoryahon na ang uban, ang matag-usa. Okay? Doon yung mga tao ng igsoon nga nagulat na yung taon sila, nagunay yung istorya nila, nagunay mo kumusta nila. No? Usay, nakamatikod ka mo niya, nakalahan pati o no, apir ka gatirik ba, niya. Mura na gawin nakakita mo, labayan na kaway, istorya ni mo. Mura, feeling mo word, no? Mura kalain. O gili na gusto sa Ginoo mga igsoon nga mahitabo sa church. Gusto niya that everyone will feel welcome. That's why yung din sa pulong sa Ginoo, associate with the humble, the lowly. No? Oo, mga igsoon. So, kumusta ba ang atong pagtinagdanay sa usad-usa? No? Kinahanglan nga atong pamubuan nato atong standard sa mga tao sa diin. Basig taas ang takayo, walang di ka halos mo istorya sa uban. No? Wala na kabantay ni Ana na basig nagsige na ta kunahuna sa atong
sa atong posisyon, sa atong kung sa may naan nato, niya, basta naman nato sa uban, nakaminos na. No? So yun din sa Bible, ayaw anak, no? Kaya we are instructed by God to associate with the humble. No? Kung yung padari yung exam, do not be wise in your own opinion. No? Ayaw daw pag maalamon sa imo lamang kaugalingon. Okay? Yes, natay knowledge, natay know-how sa uban nga mga butang. Pero dili sa tanan nga butang. No? Pero mo na itong batayan sa atong mga kinahiyang, no? Nga sa man, nga kanang kita rin sa pilmi. No? So wala ito yung mga weakness na ito usahay kita. Kanang kita rin sa pilmi. Oo. Nga din yung tama kapamati sa sulti sa upan. Okay? O sa psychology daw, na po'y delikado na kinaiya na daw itawag spotlight syndrome. Delikado daw na siya ng spotlight syndrome. Kanang gusto na ito, gano'n ang hunang rapirmi mo ibida. Oo. Unya, kung doon ay masabutan, nga ang atong una-una dili na carried out, mangluod ta. Di ko mo participate ana, di ko mo appeal kay ang akong una-una wa makarga, wa mauni. Dili to ako una-una, so I will not get involved. Amo na naron. Di ba usahay nakitabo na mga igsoon? Oo. Muna itong batayan ng mga igsoon sa atong napagawi diri sa church, no? Kaya mo sa Ginoo, do not be wise in your own opinion. No? That's why we try to listen the opinion of everyone. Pero kung doon ay tulo, upat ka, di magkaparehas na opinion, o niya kung usa na yo'y mulusot diha, kaya di man kung di man magkirig tanan, so, paubos na lang po. No? Ayaw po pang luod. Okay? Pero mo ni mga igsoon, sa family man, kung sa church, kung nasa kita na group, labi na sa mga nag-link, no? Ikinahanglan nga mamati ko to o unsay opinion. No? Muna nga, kiningabahin mo rin mga ipagpasaylo, kaya di kung kaya po effective anin, no? Kiningamati o opinion. Pero mo ni mga igsoon, we are instructed by God not to be wise by our own opinion. Okay? Sunod, verse 17. Repay no one evil for evil. No? Ayaw daw pagbalos o dautan sa dautan. Again, mga exon, atong ipasabot nga, kini nga diskutan nato karon, dili ni aron nga maluwas. Kini atong diskutan, human ba ta diluwas sa Ginoo, unsa nga magkinabuhi ta, isip mga liluwas. Di ba usay saglay ng yutaan kining evil for evil? Kung mo tagautan, ang atong instinct, ang saman, mubalas kita. Di ba? Oo. Pero yun din sa pulong sa Ginoo mga igsoon, repay no one evil for evil. No? Hindi mo na ito mga igsoon nga, sayo na nasultihon. Pero kung kita ibutang na ini sa sitwasyon, lisod ba yan? Diba? 1 Peter chapter 3, verse 9. Sa ingon ini nga verse. Do not repay evil for evil. Do not retaliate with insult with you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. No?
Ingon din ini, gigamitan ni Pedro example, if you are insulted, do not pay back with insult. Kung nagbugat pa ang kaman, kaya sa Bible, instead of cursing, ingon din ni, you pronounce blessing. Ingon sa Bible. For this is what God called you to do. No? Una na natin ipangayon sa iyo sa Ginoo, na nagpalpak no, as a Christian. Oo. Kaya lagi ang sa ganing atong instinct, ang atong instinct, no? Dali na good kayo ta mo flare up atong emotion. No? Unya, gawas na yung sulti sa itong bakba, nga marang espada ba nga hait kayo. Ngayon sulti na ito, sakitan ko nang namati. Oo. So, mo rin mga igsoon na itong instruction sa ginawa ng kanato, no? Kung saan din ginabuhi ng Kristohanon. That's why mo na to, we are growing in the Lord in this area. Okay? Bisan until now, problem ba yan ni nato? Diba? Sila ang kanato, mga igsoon, makaingon nga, ay salamat sa Ginoo. Ha? Kaya ang mga immature na sa Ginoo, siguro makita ni nato kanila. Okay? Pero kung ano yung mga igsoon, no? Ingon din sa Word of God na pinahanglan kita daw ng mga katawhan sa Ginoo, sunod sa iyang pulong. Okay? Now karon ingon din sa Word of God, repay no one evil for evil. Sunod, have regard for good things in the sight of all men. Okay. Unsa man yung mga igsoon? Kinahanglan daw, ato daw himuon, okay, by our actions, by our communications. Kinahanglan daw, yun sa Bible, we have regard for good things in the sight of all men. In other words, ang ato daw mga pagginahimo o pagpanuti, let it be honorable and dignified. Maayo ba pamatian sa nagapamati? O maayo kitaon sa nagkita? Oo. Be respectable in your words and in your actions. No? Nga ma-respeto ka ba? No? Usay, makarating expression, no? Uy, kung pa-respeto ko ka, eh. Di ba? Kaya basin kayo nabuhat, kung kayo nagpanulti nga, wa na sa passing, dili na maayo ang nasulti ba pa o ang nabuhat. So yung sa Bible, yung sa Word of God, no? Himuan na, no? Nga ang imong ginahimo, kanang sa kanta pa ganina, be an example. Di ba? No? Be honorable. Labi na karoon sa time na itong pag-issue sa Ghost Project, no? Sa national program na ito. Yataging mga congressmen, uban, senators, nga mga honorable kung sila, no? Pero in their actions, wala nagpakita na dapat honorable yun. Oh. So, muna yung mga exhort, kita po daw na Kristohanon, yung sa Bible, be honorable. When you speak, kanang marespetuhan ka ba? No? Kung usulti ka, ganahan ang mga tao mamati mo. You honor people. No? Mga siyang exhort. So, have regard for good things in the sight of all men. Makita natin ni sa cross reference sa 2 Corinthians chapter 8 verse 21, no? 2 Corinthians 8:21. Okay? Mo ni ang isulti sa verse. We are careful,
Ingon ni Pablo ha? Pablo ni. We are careful to be honorable before the Lord. But we also want everyone else to see that we are honorable. So, first and foremost, ingon ni Pablo, honorable sa Ginoo, yun. No? Nga dili lang honorable ka sa mga tao dito sa Ginoo. Pero yun po dili, no? That everyone else, no, matagusan na makakita nato, no, they will say that we are honorable. No. Mao na siya mga igsoon. Marespeto ka ba? Oo. Kung maato ka sa community, sa grupo sa mga unbeliever in your work, they will respect you because you are honorable. Honorable in your attitude, in your actions. Honorable ka. No? Mao na siya mga igsoon gusto sa ginawa lang sa iyang mga katawhan. Mao na ang asin ug kahayag, no? Blessing ka ba? Blessing, no? Sa mga katawhan. So, padayon tayo ng igsoon. Verse 18. If it is possible, as much as it depends on you, live peaceably with all men. So, girimind ka din sa pulong sa Ginoo. Makita daw mga Kristohano, kung nasa tayo butang sa Ginoo, kita ang tinugdan sa kalinaw. Oo. There is harmony in the situation. Kinaa ka. Oo. Muna mga exon, kung na-tension sa sulod or sa group, nakay ministry nga paano nga ma-appease, ma-maintain ang harmony diha sa grupo or sa situation. Kaya yun sa Ginoo, no? If it is possible, meaning natin pahitabo mga exon nga ibutang ka sa Ginoo nga murag very difficult na situation. No? Oo. Tingali kasi mabutang ka sa sitwasyon nga dihado ka, nabintahan ka, ibutang ka sa sitwasyon nga na-disrespect ka, basig mabutang ka sa sitwasyon nga gilimbungan ka, kinsa may dili masukuan. Ha? So, morning mga igsoon sa pulong sa Ginoo, if it is possible. So, na din mga igsoon po lang kung mahoda, na kinahanglan i-exert yun yung effort. No? Work, peace, mga igsoon. Trabaho ang guday ng kalinaw. Oo. Dili lang day enough na may munta na malinaw na po din niya, ayaw ko rin yung disturba. Kay bantay yun, bukod dito ron. Pero tayo mga exhorting sa Bible, no? We are to exert effort, we are to work it out nga ma-maintain na to ang kalinaw, peace. Oo. Kaya kung nato na for example, walay peace, bubot. Kung ibutan na ito na context sa inyong family, pero ginbobot, matag yung sa family, manglakaw na, mangwa, diha. No? Ganun ako mga dito, bubot sa balay. Mao po na context kung ibutan na ito sa church. Ganun din ang kaganahan sa simbahan. Ganun mo ang tumong ko nga, gainaway naman sa labiya. No? Mao na mga exoon ang ingon sa Bible. Everyone, we are instructed. We are instructed as much as possible. Give effort, work it out that there will be peace. Dunay kalinaw. Oo. So salamat sa Ginoo no nga diri sa church nato nagmalinaw ron punta sa grasya sa Ginoo. Pero mo ni mga igsoon atong bantayan. Verse 19. Okay. Beloved, do not avenge yourselves. Ganina, do not repay evil for evil. Do not ipakasinonim, no?
Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. No? Do not avenge yourselves. Kini ba yung pagbalos mo na po din itong weakness, no? Kaya mo balos, good ka. Oo. Ganahan kita mo balos. Okay? Kaya gusto nato ang justice diha dayon, no? Pero sa Bible, mga igsoon, itugyan daw sa Ginoo ang pagpanimalos. Kaya ang matag-usap, ang pagbalusay po, damage ang tangatan sa duha ka party gihapon, no? No one is a winner, but everyone is a loser. Balos ka, balos ako siya, balos ako ka, balos ako siya. Oo. Damage ang sangkutan sa duha ka party. But if we allow God to take vengeance, panalo ka, kaya naman. Inigbalo sa Ginoo, kinsa man ka, mubalo siya sa Ginoo, di mo siya mubalo sa Ginoo. Dili po kanya balusan kay di man ikaw ang nagbalos. Ha? Kung nindot mga isod ko ng Ginoo mo ay mubalos, kay perfect ang pagbalos sa Ginoo. No? Kung kita mo ay mubalos, alanganin kirmi. Kung mulabay kag bato, makalihay pa. Ha? Pero kung ang Ginoo ay mubalos ng igsoon, igo yun. Ha? Puruhan yun. Bitaw, no? Pero mo ni mga igsoon, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Mo nang promise sa Ginoo. Ang Ginoo maoy mubalos. No? So, ang may hinungdanan sa kinabuhi, na dili ikaw maoy nangaway. So kung hitabo yun na ikaw giaway or ikaw gipasipalahan, okay? Di ba yan lalim na kung ikaw imaritis. Wala, kung yun mubalos ko upang maritis po, no? Kaya nagsiraan ka ng puri ni mo, no? Uy, pila na katuig na mo ni mo yung pinyan, yung gubaon lang. Uy, sakit kayo na sa buo, no? So, sa Bible, mga igsoon, iampo itugyan sa Ginoo Lord. Ako itugyan sa iyo, Ginoo. No? So, magkatabang sa panigayon ka nato ang nalilita mo balos, no? Ato isalig diya sa Ginoo, mga igsoon. Pero di ang himuon, no? Sa Christianity, rin din makita. Therefore, verse 20, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. Sabi no? Ikaw pag ibuhatan o malain, di pa ka pabaloson. Papaliton magkagpan. Liman ka na. Ha? Ikaw pa yung marites, ingon pa sa kaman, dan anak siya sa cafeteria, please na ka. Mauni mo ito. Only Christianity. Sa Islam, ha? Grabe ang Islam, mga igsoon. Ang ila, ha? Balos yun. Pero sa Christianity, ingon sa Ginoo, ay idili lang ingo dahil hindi ka mo balos. But we are commanded to show kindness. Di man ka na ito. That's why kung ang good works i-appeal ni sa kalawasan, kada adlaw wan ta kalawasan. Ha? Oo. Pagkos ba yan ang kami kasagaran mga igsoon, rato ka na bang kagaling yung isang igsoon tiniri? Daghan na pilyon, no? Oo. Pasalamat na lang ka kay kini nga bahay nga itong dito na karon.
gisultihan na ta sa Ginoo, sa ba man kinabuhi. Ingon nga Kristohano ha, no? Anak na ta sa Ginoo, may matarong na ta niya. Pero gusto sa Ginoo ngayon aning makita daw sa atong kinabuhi. No? So, napaisumpay sa verse, in so doing, you will heap coals of fire on his head. Kini siya mga exon, figure of speech ni siya. No? Nga, ang meaning daw ni ini, di ba ingon na to? Ingon sa Bible, sige, pagkauna, sige, paimna, yung kaaway. Kaya kung imo daw nang imuon, kindness man ano, kindness. This will bring repentance sa imong kaaway. Meaning a change of mind. Now, sa Old Testament, na example ini. Na example. Makita ang story, hindi lang ako basahon tanan sa story ha, pero makita niya ang story sa 2 Kings, mga igsoon. Sa 2 Kings chapter 6, ang story ito nanin. Magkalaban ang Israel o ang Aram. Northeast Israel ang Aram. Ang hari sa Aram, gusto niya i-ambush ang mga sundalo sa Israel. So nasa yung mga plano, nindot kayong plano. Pero sa mga plano niya, pagpak, kining iyang plano, ingon ang hari sa Aram, nag-try doon din sa tuman ato. Kay tanan akong plano sa kaaway, makabantay man ang Israel, nga naman eh. Naagi nag-try doon, sunod na to. Naiming sulti sa hari, ingon sa mahal nga hari, wala nag-try doon na to. Ingon na ang nahitabo, na propita sa Israel manggod, iyang ngalan si Elisha. Ang imong isulti, mabatian na ni Elisha niya siya isulti sa Israel, muna makabantay ang Israel. So ko ang hari, ang hari, sige. Patawag niya ang libibo ng mga sundalo, at tuan ninyo, pangitaas sa Elisha. Dalhan ninyo ang chariot na to. Pangita ang Elisha. Ipakita si Elisha mga igsoon. Sayo sa kabuntadong paggawa sa puntahan, nakita sa servant Elisha. Dagdahan ayong sundalo sa Aram. Ang ipakita si Elisha ay ilang patyon si Elisha. Pagsulti sa servant ng tukang Elisha, mauna yung nahitaboy, mahal na propeta, patay na tayo ni siya, dinibutan na tayo, daghan kayo. Kung sa'yo mo ni Elisha, nagampo si Elisha, Ginoo, buksi ang mata ni akong servant, aron makita niya. Sumoto, paglilid tanaw ko sa servant ng igsoon, sa gawas, daghang nag-alirong ng mga angels nag-alirong kanila. Nga daghan pa kaysa mga Aram soldiers. Okay? Ikaduha nga prayer ni Elisha, nag-pray ko, Lord, nga bulagon ni mo ning mga sundalo sa Aram. Bulagon. Nabulag sila mga igsoon. Unya, dinala sila ni Elisha ngadto sa hari sa Israel. Unya, atubang na karon sa hari. Ingon ang hari kang Elisha. Okay. Kung sa man Elisha, ako na ning pagatsuni kining mga kalaban ng bibig nato. Pamatsyo na ni sila tanan. Mga gusto sa hari. Kung sa itubag ni Elisha, mo sulat ni gisulti ni Elisha mga igsoon, verse 22. 2 Kings 6:22. Ingon sa ni propeta Elisha, of course not. No, ingon si Elisha, ayaw patya. Do we kill prisoners of war? Uy, mga prisoners of war ni nato sila. Do not kill them, ingon ni Elisha. Give them food and drink and send them home again to their master. Kaaway ni nato sila, ayaw patya. Pakaon na. Sige, paim na. Hindi ka man, busog na sila, paulia. I-apply ni Elisha ang principle na sa Bible. Hinguli ang mga kalaban. Kung basahon mong verse 23, from that time on, wala na sila gisulong sa Aramean. Enemy. Di na nato awayon ng Israel.
Because of the kindness nga gipakita mo igsoon sa Israel ngadto sa kaaway, no? Wala na sila gisulong, wala na sila giaway. So mo na mga igsoon, it will change the mind of the perpetrator, the executioner. Ha? Kung kinsa may naga-persecute nimo nato, ingon sa Ginoo, continue to do good, kindness to them. Kay maghatag ni kaulawan ngadto kanila o magbagong ilang muna bato kanila. Grabe wisdom sa Ginoo mga igsoon, no? Abi na to ang pagpindi sa kaaway is balusan yun sila og dautan. Pero sa Bible mga igsoon, dunay very effective. No? Nga wala ni gihimo sa ang makahimo ini mga Christian lang kay sila gisugo sa Ginoo. Last verse, no? Mao na ning principle kay ang sa Ginoo di ay nani. Do not be overcome by evil. Unya, di ko mubalos, pili ko. The evil will triumph kung di ko mubalos. Dili diya, yung sa Bible, do not be overcome by evil. Huwag yapon ka nagpapindi diya sa kaaway. But yun diya, but overcome evil with good. You see? Ang pagdaog diya yung mga igsoon, if you want victory, makapta na mga igsoon kung ikaw daw magbuhat ng maayo. Oo. Madaog ni mong imong kaaway sa paghimog maayo. Nag-away mong magsuot tungod sa hugaso. Ikaw hugas. Ha? Mo na hindi din. Ha? Unsa may inyong giawayan? Ha? Mga igsoon dukod. Himo lang ang maayo. Kaysa imon madaog nimo ang imong kaaway. Mo nag-isog sa Bible. Oo. Kinsa may ganahan nga daghang kaaway. Lisod kayo lang, may ganahan daghang kaaway. Pero ganahan ta natong kaaway, mapildi nato, di ba? Pero ang pagpildi mga igsoon, make no mistake, ingon sa Bible, ang pagpildi sa kaaway is by doing good. So ang Ginoo magapanalangin sa iyong tulong, magapapusa. Lord God, nag-pray kami, tabangin kami Lord sa pag-apply ni Ginoo ang kinabuhi. Yes, Lord, hindi kami perfect, daghan kami failures. Kung ang tanang Ginoo ng among kinabuhi, daghan pa kami dapat nga amo i-adjust, amo trabahoon sa among kinaiya, nga mosunod diha kanimo, magsalig sa imong pulong, tabangin kami Lord. Nga magpaayo kami Ginoo nga Kristohano. Our lives will be a blessing sa mga neighbors, sa community, sa family, labi na usap diri sa church. Kay nini, di mo kami o Diyos, nga kami gitawag nimo. Aron nga sa among kinabuhi, kami ang asin, ang kahayag, that the people will glorify your name. Kung makita nila ang kinaiya ng Kristo diri sa among kinabuhi. Lord, we admit we need to grow. Tabangin kami, Lord, nga kini makita sa among kinabuhi. Kami nagapanugyan in Jesus' name. Amen.